Kamusta mga Kapinoms TV? Kilalang kilala ang mga Pilipino bilang mahilig sa pagkain. Hindi lang dahil masarap tayong magluto o maraming putahe ang bansa, kundi dahil ang pagkain para sa atin ay isang karanasan. Dito nag-uusap ang pamilya, nagkikita ang magkakaibigan, at dito rin ipinagdiriwang ang mga tagumpay, malaki man o maliit. Sa bawat kainan, laging may kasamang kwentuhan, tawanan, at alaala. Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang panlasa ng mga Pilipino. Mas bukas na tayo ngayon sa bagong flavors, bagong konsepto, at mas mataas na antas ng dining experience. Hindi na lang basta busog ang hanap natin, kundi yung kakaibang pakiramdam. Yung first time mong matikman ng isang dish, yung ambience na parang wala ka sa Pilipinas, at yung service na mararamdaman mong espesyal ka. Disclaimer muna mga Kapinoms TV, ang listahang ito ay ginawa mula sa pananaliksik, public reviews at reputasyon ng mga restaurant. Ngunit hindi ako isang food expert o professional chef. Isa itong curated na listahan na nakatuon sa overall dining experience, ang ambience, serbisyo, konsepto, at karanasang iniiwan ng bawat lugar. Sa video na ito, samahan niyo akong tuklasin ang 10 pinakasosyal na restaurant sa Pilipinas. Mga lugar na hindi lang kilala sa mahal na presyo, kundi sa kalidad, reputasyon, at karanasang ibinibigay nila sa bawat bisita. Mula sa modern Filipino fine dining hanggang sa international luxury restaurants, aalamin natin kung bakit espesyal ang bawat isa at kung para kanino talaga ang mga lugar na ito. Simulan na natin. Number 10, Gallery by Shell. Matatagpuan sa Bonifacio Global City sa Taguig, ang Gallery by Shell ay isa sa mga pinakarespetadong fine dining restaurant sa bansa. Pinamumunuan nito ni Chef Shell Gonzalez, isang Spanish chef na matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa Pilipinas. Ang restaurant na ito ay kinilala ng Michelin Guide at binigyan ng 1 Michelin star, isang bihirang parangal na patunay ng world-class na kalidad. Ang presyo rito ay karaniwan nagsisimula sa humigit kumulang 4,000 piso pataas kada tao para sa tasting menu at maaaring umabot sa mahigit 6,000 depende sa pairing at bilang ng courses. Hindi ito a la carte dining. Sa halip, binibigyan ka ng isang curated culinary journey na binubuo ng maraming putahe, bawat isa ay may sariling kwento at inspirasyon. Ang pagkain sa Gallery by Shell ay modern Filipino cuisine na may European techniques. Madalas ginagamit ang lokal na sangkap tulad ng kalamansi, ube, bagoong at mga sariwang isda. Ngunit isiniserve sa napaka-sopistikadong paraan. Isa sa mga madalas puring dish ay ang kanilang reinterpretation ng ceviche at mga seafood courses na may Filipino twist. Ang pinaka nagugustuhan ng mga bisita rito ay ang kabuuang experience. Tahimik at elegant ang lugar, detalyado ang paliwanag ng staff sa bawat plato, at ramdam ang pagiging maalaga ngunit hindi intrusive. Ang Gallery by Shell ay karaniwang pinupuntahan ng mga food lovers, couples na may special occasion, business professionals, at international guests na gustong maranasan ang Filipino cuisine sa pinakamataas na antas. Number 9, Toyo Eatery. Sa Makati, matatagpuan ng Toyo Eatery, isang restaurant na naging simbolo ng modernong pagkain Pilipino. Hindi man kasing enggrande ng ilang luxury restaurant sa itsura, ang Toyo Eatery ay kilala sa lalim ng konsepto at respeto nito sa lokal na kultura at sangkap. Isa rin ito sa mga restaurant na kinilala ng Michelin Guide na lalong nagpatibay sa reputasyon nito sa international stage. Ang presyo sa Toyo Eatery ay nasa parehong antas ng high-end fine dining, karaniwang nasa ilang libong piso kada tao, depende sa tasting menu na inihahain sa panahong iyon. Nagbabago-bago ang menu batay sa season, availability ng sangkap, at creative direction ng kitchen team. Ang mga putahe rito ay hindi tradisyonal na Filipino dishes na makikita sa karinderya. Sa halip, makikita mo ang mga pamilyar na lasa na muling binuo sa mas pino at modernong paraan. Maraming bisita ang nagsasabing ang bawat course ay parang kwento ng Pilipinas, mula sa probinsya hanggang sa modernong syudad. Ang serbisyo sa Toyo Eatery ay personal at maalaga.
Ipinaliliwanag ng staff ang konsepto ng bawat dish at ramdam ang pagiging passionate nila sa pagkain. Madalas itong puntahan ng chefs, culinary students, food critics at mga dayuhang turista na gustong maintindihan ng Filipino cuisine beyond the usual stereotypes. Number 8, Blackbird. Ang Blackbird ay matatagpuan sa makasaysayang Nielsen Tower sa Makati at kilala bilang isa sa mga pinaka-eleganteng European restaurant sa Metro Manila. Mula pa lamang sa pagpasok, ramdam na agad ang classic at refined na ambience na bagay sa mga formal dinners at espesyal na okasyon. Ang presyo ng pagkain sa Blackbird ay mas mataas kaysa sa karaniwang restaurant, ngunit mas approachable kumpara sa Michelin star tasting menus. Karaniwang nasa 800 hanggang higit 1,000 piso ang main courses, habang ang wine selection at appetizers ay maaaring magpataas pa ng bill. Ang pagkain dito ay European-inspired na may diin sa quality ingredients at balanseng lasa. Hindi overly experimental ang menu, ngunit consistent sa pagiging masarap at maayos ang presentation. Maraming regular diners ang bumabalik dahil sa reliability ng pagkain at serbisyo. Isa sa mga pinakapinupuri sa Blackbird ay ang staff. Professional, magalang at bihasa sila sa fine dining etiquette. Karaniwang makikita rito ang mga business executives, diplomats, professionals, at couples na naghahanap ng classy ngunit relax na dining experience. Number 7, Old Manila. Matatagpuan sa loob ng The Peninsula Manila, ang Old Manila ay kumakatawan sa klasikong French fine dining sa Pilipinas. Ang lugar ay elegante, tahimik, at may art deco elements na nagbibigay ng pakiramdam na parang nasa isang high-end restaurant sa Paris. Ang presyo rito ay nasa mas mataas na bahagi ng fine dining spectrum. Ang mga main dishes ay maaaring umabot ng 2,000 piso pataas at mas mataas pa kapag isinama ang wine pairing at service charges. Ito ay malinaw na destinasyon para sa espesyal na okasyon. Ang pagkain sa Old Manila ay traditional French cuisine na may modernong refinement. Kabilang sa mga madalas irekomenda ang mga seafood dishes tulad ng lobster, pati na rin ang mga carefully prepared meats at desserts. Ang kalidad ng sangkap at consistency ng luto ang dahilan kung bakit patuloy itong dinadayo. Ang serbisyo rito ay napakapino at profesional. Madalas pumupunta rito ang mga hotel guests, executives at mga taong nagdiriwang ng mahalagang milestones tulad ng anniversaries at business successes. Number 6, Metiz. Sa ating top 6 ay ang Metiz, isang modern Filipino restaurant sa Makati na kilala sa pagsasama ng lokal na sangkap at contemporary cooking techniques. Ang pangalan nitong Metiz ay hango sa salitang mestizo na sumasalamin sa konsepto ng paghahalo ng kultura at impluensya sa kanilang mga putahe. Ang presyo rito ay nasa upper range ng fine dining na karaniwang umaabot sa ilang libong piso kada tao depende sa menu. Ang dining experience dito ay mas intimate at mas personal kumpara sa mas malalaking luxury restaurants. Ang mga putahe sa Metiz ay malinaw na Filipino ang ugat, ngunit may modern at elegant na presentasyon. Maraming bisita ang pumupuri sa balanse ng lasa at paggamit ng lokal na sangkap na hindi natatabunan ng teknik. Ang staff sa Metiz ay kilala sa pagiging approachable at maalaga. Karaniwang pinupuntahan ito ng young professionals, food enthusiasts, at mga naghahanap ng upscale Filipino dining na hindi masyadong intimidating ngunit malinaw na high-end. Number 5, Antonio's. Sa malamig at tahimik na bahagi ng Tagaytay, matatagpuan ang Antonio's, isang restaurant na matagal nang itinuturing na isa sa pinakamahusay na fine dining destination sa buong Pilipinas. Itinatag ito ni Chef Antonio Tony Boy Escalante at sa loob ng maraming taon ay naging simbolo ito ng elegant at klasikong European fine dining sa bansa. Ang pagkain sa Antonio's ay hindi minamadali. Isa itong full fine dining experience kung saan ang presyo ay karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang 3 hanggang 5,000 piso kada tao at maaaring tumaas pa depende sa mga napiling putahe at alak. Hindi ito restaurant para sa biglaang kain,
kundi para sa planadong selebrasyon at espesyal na okasyon. Ang menu ng Antonio's ay nakatuon sa European cuisine na may premium imported ingredients. Kabilang sa mga madalas irekomenda ay ang kanilang lamb, duck dishes, at desserts na eleganteng hinahain. Ang lasa ay balanse-balanse, hindi agresibo at consistent sa kalidad. Isang dahilan kung bakit maraming loyal diners ang paulit-ulit na bumabalik. Ang pinakapinupuri rito ay ang katahimikan at refinement ng buong karanasan. Ang staff ay mahinahon, propesyonal, at lubos na sanay sa fine dining service. Madalas kumain dito ang mga negosyante, prominenteng personalidad, couples na nagdiriwang ng anibersaryo, at maging mga dayuhang turista na handang bumiyay palabas ng Metro Manila para sa isang tunay na sosyal na hapunan. Number 4. Hapag. Ang Hapag ay isang contemporary Filipino fine dining restaurant sa Makati na kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na tasting menu experience sa Pilipinas. Pinamumunuan nito ni Chef JP Anglo at kilala ang Hapag sa pagbibigay diin sa Filipino ingredients, regional stories at modern techniques. Isang kombinasyong naglalarito ng Michelin recognition sa Philippine Michelin Guide. Ang dining experience sa Hapag ay malinaw na fine dining, reservation-based, tahimik, at nakatuon sa multi-course tasting menus. Ang presyo ay karaniwang nasa 4,500 pesos hanggang 7,000 pesos per person at maaaring tumaas depende sa pairing at special menus. Hindi ito casual. Ito ay planadong karanasan para sa mga gustong maintindihan at malasahan ng Pilipinas sa mas mataas na antas. Ang menu ng Hapag ay modern Filipino ngunit hindi pilit o overly experimental. Ang mga putahe ay pamilyar sa panlasa ng Pilipino, ngunit mas pino ang presentasyon at mas malalim ang konsepto. Ang bawat course ay may kwento, kadalasan ay may kaugnayan sa isang rehiyon o tradisyon ng bansa. Ang staff ng Hapag ay kilala sa pagiging maalam at maalaga. Ipinaliliwanag nila ang pinanggalingan ng bawat sangkap at ang ideya sa likod ng mga putahe nang hindi nawawala ang init ng Filipino hospitality. Karaniwang kumakain dito ang food enthusiasts, professionals, international guests, at mga Pilipinong gustong maranasan ang lokal na lutuin sa world-class level. Number 3. Mat 32, Cebu. Ang Mat 32 Cebu na matatagpuan sa loob ng New Star Resort and Casino sa Cebu City ay isang international luxury Chinese restaurant na kilala at nirerespeto sa iba't ibang panig ng mundo. Ang branch nito sa Cebu ay hindi nagpahuli. Ito ay isa sa mga pinakamarangya at pinakaprestiyosong Chinese dining experiences sa bansa. At isa ring patunay na ang world-class fine dining ay hindi na limitado sa Metro Manila. Ang presyo rito ay malinaw na nasa luxury tier. Ang mga signature dishes, lalo na ang kanilang Peking duck, ay maaaring umabot ng ilang libong piso kada order. Kapag sinama ang iba pang premium dishes at alak, ang kabuuang bill ay madaling pumalo sa mataas na 5 digits para sa isang grupo, lalo na sa mga special occasions at business dinners. Ang pagkain sa Mat 32 ay modern Chinese cuisine na gumagamit ng top quality ingredients. Ang Peking duck nila ay itinuturing na isa sa pinakamahusay sa bansa. Malutong ang balat, makatas ang laman, at hinahain ayon sa tamang tradisyon. Bukod dito, kilala rin sila sa kanilang dim sum at seafood dishes na parehong elegante ang presentasyon at balanse ang lasa. Ang experience sa Mat 32 Cebu ay marangya ngunit komportable. Ang staff ay well-trained, alert at sanay mag-asikaso ng high-profile guests. Madalas itong puntahan ng executives, business groups, celebrities, at mga bisitang nais maranasan ang sosyal na Chinese fine dining sa international standard. Ngayon ay nasa puso na ng Cebu. Number 2. Nobu, Manila. Matatagpuan sa loob ng City of Dreams sa Parañaque, ang Nobu, Manila ay isa sa pinakakilalang luxury restaurant sa buong mundo. Bahagi ito ng global Nobu brand na itinatag ni Chef Nobu Matsuhisa kasama ang ilang international partners at ang branch sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaki at pinakaelegante. Ang presyo sa Nobu, Manila ay talagang pang high society.
Ang mga signature dishes ay nasa libo-libo ang halaga at ang isang full dining experience na may sushi, mains at drinks ay madaling umabot sa napakataas na halaga kada tao. Ang pagkain sa Nobu ay Japanese cuisine na may Peruvian influence. Kabilang sa mga pinakasikat na putahe ang black cod miso, sashimi selections at creative sushi rolls. Ang kalidad ng isda at consistency ng lasa ang dahilan kung bakit nananatiling elite ang reputasyon ng Nobu. Ang ambience ay modern, luxurious at sophisticated. Ang staff ay polished at sanay humawak ng VIP guest. Madalas kumain dito ang mga celebrities, foreign tourists, at mga negosyanteng naghahanap ng globally recognized luxury dining experience. Number 1. Helm by Josh Boatwood. Matatagpuan sa Makati, ang Helm by Josh Boatwood ay isang ultra-intimate fine dining restaurant na itinuturing na pinaka-eksklusibo at pinaka-prestigyosong dining experience sa Pilipinas. Pinamumunuan nito ni Chef Josh Boatwood at kilala sa limitadong upuan at highly curated tasting menus na bihirang maranasan kahit sa international level. Lalong tumibay ang reputasyon nito matapos gawaran ng 2 Michelin stars sa kauna-unahang Philippine Michelin Guide noong 2026, patunay ng world-class na kalidad at husay ng kusina. Mas mataas ang presyo ng Helm kumpara sa karamihan ng fine dining restaurants, karaniwang nagsisimula sa humigit kumulang 5,000 pesos kada tao at maaaring umabot o lumampas sa 8,000 pesos depende sa courses at pairing. Ang menu ay modern at experimental, ngunit balanseng-balanse sa panlasa na may matinding diin sa technique, precision at storytelling. Dahil sa personal na atensyon, exclusivity at kabuuang karanasan, ang Helm ang pinakatugma sa konsepto ng pinakamahal na dining experience, hindi lang sa presyo, kundi sa kalidad at prestigyosong hindi madaling pantayan. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakasosyal na restaurant sa Pilipinas. Sa huli, matapos natin silipin ang ilan sa pinakasosyal at pinakaprestiyosong restaurant sa bansa, malinaw na hindi lang presyo ang sukatan ng isang magandang kainan. Oo, may mga lugar na mamahalin, may mga putahe na pang once in a lifetime. Pero ang tunay na halaga ng pagkain ay nasa karanasan. Sa oras na ginugol mo sa mesa, sa mga kwentong nabuo, at sa quality time na ibinahagi mo sa mga taong kasama mong kumain. Kahit pa gaano kasosyal ang isang restaurant, nagiging tunay itong espesyal kapag may kasamang alaala. Kaya sa susunod na kumain ka, mamahalin man o simple, ang mahalaga ay kung paano mo ito naranasan at kung sino ang kasama mo. Ngayon mga Kapinoms TV, gusto naming marinig ang sa inyo. Saan sa mga restaurant na nabanggit ang nakainan nyo na? Alin ang gusto nyong subukan? May alam pa ba kayong ibang social o fine dining restaurant na dapat mapasama sa ating listahan? I-comment nyo lang sa baba at pag-uusapan natin yan. Maraming salamat sa panonood mga Kapinoms TV. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.